Ang buhay mo ay refleksyon na iyong pag-isip. Ang buhay mo ay refleksyon na iyong mga iniisip. Kapag binago mo ang paraan na iyong pag-isip, binabago mo rin ang takbo ng iyong buhay. Tinatayang 85% ng mga tao ay nakararanas na mababang pagtingin sa sarili na may kaugnayan sa negatibong pag-isip sa isang punto ng kanilang buhay. Ang bilang na iyon pa lamang ay sapat na dahilan upang huminto tayo sandali at tanungin ang ating sarili, ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng ating isipan? Gayon, sisid tayo sa isang paksa na kasing hamon ng pagbabago mismo, ang pagpatay sa negatibong pag-isip. Hindi lang ito tungkol sa pagtahimik ng panloob na kritiko. Ito ay tungkol sa pagbibigay lakas sa ating sarili upang mamuhay ng mas ganap at may saysay. Sa mundo ng Stoicism, natatagpuan natin ang malalim na pag-unawa na ang ating mga inisip ay hindi lang simpleng bulong sa isip. Sila ang malalakas na tinig na nagdidikta ng ating kaligayahan at pagdurusa. Itinuturo na karunungan ng Stoic na bagaman hindi natin kayang baguhin ang mundo ayon sa ating kagustuhan, ang pananaw natin dito ay ganap na nasa ating kapangyarihan. Ang mga Stoic ay hindi lang mga sinaunang pilosopo, sila ang mga unang mental warriors, mga mandirigmang isipan na lumalaban sa pagkaalipin na walang kontrol na emosyon at pag-isip sa pamamagitan ng rasyonalidad at panloob na katahimikan. Gayon, tatalakayin natin kung paano tayo naapektuhan ng negatibong pag-isip at kung paano natin magagamit ang mga praktikal na estratehiya ng Stoicism upang labanan ito. Pag-aaralan natin kung paano pakinabangan ang kapangyarihan na ating isipan upang makabuo ng isang buhay na hindi nakatali sa tanikala ng negatibidad, kundi pinapatakbo ng mga bertod ng karunungan, tapang, katarungan at pagpipigil sa sarili. Pag-unawa sa suliranin ang negatibong pag-isip ay hindi lang basta masamang araw o panandaliang kalungkutan. Isa itong mas malalim na suliranin na maaaring makaapekto sa bawat bahagi ng ating buhay, mula sa kung paano tayo bumabangon sa umaga hanggang sa mga desisyong ginagawa natin para sa ating kalusugan, karera, at mga relasyon. Sa pinakapuso nito, ang negatibong pag-isip ay isang pattern ng pag-anticipate sa pinakamasama, ng pagdududa sa sarili, at ng paniniwalang hindi tayo karapat-dapat o sapat. Bakit tayo nahuhulog sa bitag na ito? Naniniwala ang mga pilosopong Stoic na hindi ang mga pangyayari mismo ang nagpapagulo sa atin, kundi ang interpretasyon natin sa mga ito. Tulad ng sinabi ni Epictetus, ang tao ay hindi naabala ng mga bagay, kundi ng pananaw na mayroon siya tungkol sa mga ito. Dito nakaugat ang ating problema, hindi ang realidad ang pumipigil sa atin, kundi ang lente kung paano natin ito tinitingnan. Maging si Carl Jung ay nagbigay linaw dito. Ayon sa kanya, karamihan na ating negatibong pag-isip ay nagmumula sa hindi ganap na malay na bahagi na ating isipan, ang personal at kolektibong unconscious. Sinabi niya, hanggat hindi mo ginagawang malay ang walang malay, ito ang magdidikta sa iyong buhay, at tatawagin mo itong kapalaran. Sa pamamagitan ng pagdadala ng mga paniniwalang ito sa kamalayan, unti-unti nating nababawasan ang kapangyarihan nilang kontrolin tayo. Ang epekto ng negatibong pag-isip kapag may hinarap tayong hamon, madalas na iparamdam ng negatibong pag-isip na talo na tayo bago pa man magsimula. Pinipigilan tayo nitong gawin ang mga rakbang na maaaring magdala sa atin sa tagumpay. Para itong paggaod ng bangka ng buong lakas ngunit nakatali pa rin ang angkla sa dalampasigan, kahit anong pagsisikap, hindi tayo umusad. Ipinapaalala ni Marcus Aurelius sa kanyang meditations na suriin natin ang ating mga inisip at itapon ang mga hindi makatwiran o walang silbi. Sa ganitong paraan, nakapaglalayo tayo sa mga mapaminsalang pattern na pag-isip at muling nakukuha ang kontrol sa ating panloob na mundo. Hindi rin natin dapat malitin ang impluensya ng kultura. Sa mundong puno ng mensaheng, hindi ka sapat, hindi sapat na magaling, mayaman, o matalino, madali talagang umusbong ang mga negatibong kaisipan. Ngunit itinuturo ng Stoicism ang mga kasangkapan upang linisin ang mga damo ng duda at palagin ang isang hardin na malinaw, makatwiran, at positibong kaisipan. Ang layunin ay hindi lang pigilan ang negatibidad, kundi unawain, questionin, at palitan ito na makatwirang pag-isip. Ang daan ng Stoic ay hindi lang pagpapasensya, ito ay pagunlad. Kapag nagtagumpay tayo sa pagmaster ng ating mga inisip, nakukuha rin natin ang kakayahang baguhin ang ating pananaw, at sa huli, ang ating buhay. Pinagmulan ng negatibong pag-isip upang tunay na malunasan ito, kailangan nating maunawaan kung saan ito nagmumula. Hindi lang ito tungkol sa masamang gawi, ito ay pagbubunyag ng mga ugat na humuhubog sa ating pananaw. Kadalasan, ang negatibong pag-isip ay nagmumula sa pinaghalong mga salik, pagpapalaki, presyor ng lipunan, mga kabiguan, at kahit mga simpleng presensya. Ngunit kapag dinala natin ito sa ating kamalayan, nawawala ang kapangyarihan nilang kontrolin tayo at nababawi natin ang pamamahala sa ating sariling isipan. Hisalita ng iba. Mula pagkabata, marami sa atin ang lumaki sa kapaligirang hindi nakapagpapatatag ng kumpiyansa sa sarili. Isipin ang batang paulit-ulit na sinasabihang hindi siya matalino o ang sistemang pang-edukasyon na nagbibigay gantimpala lamang sa pagiging perpekto.
Dahan-dahang hinuhubog ng mga karanasang ito kung paano natin nakikita ang ating sarili at ang mundo. Tulad ng sinabi ni Aristotle, tayo ay kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa. Ang kahusayan, kung gayon, ay hindi aksyon kundi ugali. Kung ilalapat natin ito sa isipan, makikita natin na ang paulit-ulit na negatibong pag-isip ay nagiging ugali, isang paraan na pagtingin sa sarili sa mas mababang antas. Ang mga kabiguan at pagtanggi ay lalo lamang nagpapalakas sa tinig ng pagdududa sa loob natin, hanggang sa tuluyang maging self-fulfilling prophecy. Hindi dahil kulang tayo sa kakayahan, kundi dahil nagsisimula tayong kumilos ayon sa mga limitasyon na tayo rin ang gumawa. Kaya nga't napapanahon ang sinabi ni Plato, ang realidad ay nililikha ng isipan, kaya natin baguhin ang ating realidad sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan. Pag-unawa at kagwasak sa negatibong pag-isip sa pamamagitan ng pagsusuri sa ating mga interpretasyon ng mga pangyayari, maaari nating simulang buwagin ang pundasyon ng ating mga negatibong kaisipan. Ang takot ay may malaking papel sa pagpapalago ng negatibidad. Isa itong likas na mekanismo ng proteksyon, ngunit kapag sumobra, nagiging labis na pag-alala o pagkabalisa na tinatabunan ang makatwirang paghatol. Ang takot sa kabiguan, sa hindi alam, o sa pagtanggi ay humahantong sa catastrophic thinking, kung saan agad tumatalon ang isipan sa pinakamasamang posibleng senaryo. Nag-alok ang stoicism na makapangyarihang kasangkapan laban dito, premeditatio malorum, ang paghahanda sa isip para sa kasamaan. Sa kasanayang ito, iniisip natin ng detalyado ang pinakamasamang maaaring mangyari upang bawasan ang emosyonal na epekto nito kung sakaling ito'y mangyari talaga. Tulad ng sabi ni Carl Jung, hanggat hindi mo ginagawang malay ang walang malay, ito ang magdidikta ng iyong buhay, at tatawagin mo itong kapalaran. Marami sa ating mga negatibong kaisipan ay nakaugat sa mga paniniwalang nabuo sa murang edad, na impluensyahan ng ating mga magulang, guro, at kulturang kinamulatan. Madalas, hindi natin ito kinukwestiyon sapagkat hindi natin lubusang namamalayan ang kanilang di rin dapat balewalain ang presyor ng lipunan at kultura. Nabubuhay tayo sa panahong inuuna ang kakulangan at kompetisyon, kung saan tila imposible ang mga pamantayang itinatakda. Nagbubunga ito na walang katapusang paghahambing at pakiramdam na hindi kailanman sapat. Ipinapaalala ng stoicism na ilayo ang ating pokus mula sa panlabas na kagpapatunay tungo sa panloob na bertot, sukatin ang tagumpay ayon sa sariling pag-unlad, hindi ayon sa paghahambing sa iba. Ang mga ugat ng negatibong pag-isip ay iba-iba at masalimot, hinubog ng personal na kasaysayan, emosyonal na karanasan, nakaugat na takot, at mga mensaheng panlipunan. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasama ng karunungan ng kanluraning pilosopiya at psikolohiya, lalo na ng stoic na pokus sa persepsyon at control, maaari nating simulang maunawaan at mapawi ang mga mapanirang pattern na ito. Ang malalim na pag-unawang ito ay hindi lamang nakababawas ng kanilang epekto, kundi nagbibigay din sa atin ng kapangyarihang muling buuin ang ating panloob na mundo tungo sa katatagan at kaliwanagan. Pagpapanibago na isipan kapag pinag-usapan natin ang renewing the mind, hindi lang natin sinasabing mag-isip ng positibo. Ito ay panawagan sa isang malalim at pangmatagalang pagbabagong panloob, pagbabago sa paraan na ating pakikipag-usap sa sarili. Layunin nito hindi lamang makaligtas, kundi umunlad. Nag-aalok ang mga pilosopong stoic na walang kupas na patnubay sa pamamagitan ng disiplinadong pagsasanay ng pagninilay at maingat na paghubog ng pag-isip. Isa sa mga pangunahing turo ng stoicism ay ang ideya na ang ating emosyon at reaksyon ay bunga ng ating mga paghatol, at ang mga paghatol na ito ay nasa ating kapangyarihan na baguhin. Tulad ng isinulat ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, makakamtan mo ang lakas. Isang malakas na paalala ito na ang pagbabago ay nagsisimula sa paghawak sa ating mga inisip, sa pagsusuri kung alin ang totoo, pag-alis ng mga baluktot na pananaw, at pag-ayon sa ating mga halaga at layunin. Nagbigay din si Aristotle ng mahalagang pananaw, ang pagkilala sa sarili ang simula ng lahat ng karunungan. Ang self-knowledge ay pundasyon ng pagpapanibago. Ibig sabihin nito ay pagsisid sa ating mga mental pattern, tukuyin kung alin ang nakatutulong at alin ang sumisira. Kapag tayo'y may kamalayan, mas madali nating questionin at baguhin ang mga negatibong naratibo na matagal nang naging bahagi ng ating pag-isip. Hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala sa emosyon, kundi sa pag-unawa sa pinagmulan nito upang makapagtugon tayo ng may katwiran imbes na pawang reaksyon lamang. Ayon muli kay Jung, ang anumang iyong nilalabanan ay lalong lumalakas. Kaya sa halip na labanan ang negatibong pag-isip, itinuturo ng stoicism na kilalanin ito, kanungin kung saan ito nanggaling, at suriin kung totoo ito. Sa paggawa nito, nawawala ang dinamamalayang kapangyarihan nito sa atin. Ang pagpapanibago ng isipan ay nangangahulugan din ng pakikisalamuha sa mga karanasang nagpapalago sa atin, pagbabasa ng pilosopiya, pagninilay sa katahimikan, pagmamasid ng sining o pagmeditasyon.
Sa mga gawaing ito, nagkakaroon tayo ng mga bagong pananaw na pumapalit sa mga luma at limitadong kaisipan. Ang pahayag ni Socrates na ang buhay na hindi sinusuri ay hindi karapat-dapat ipamuhay ay nananatiling totoo. Sa patuloy na pagsusuri sa ating mga paniniwala at sa mga kaisipang nililikha nito, nakikilahok tayo sa tuloy-tuloy na proseso ng pagbabagong isip, pinapanatiling buhay, tapat, at nakahanay sa realidad ang ating panloob na mundo. Tulad ng turo ni Plato, dapat tayong magsikap na yayon ang ating pag-isip sa mga form, ang mga perpektong anyo ng katotohanan, katarungan, kagandahan, at kabutihan. Sa parehong paraan, ang pagpapanibago ng ating isip ay nangangahulugang pagsisikap na yayon ang ating mga kaisipan sa pinakamahusay na bersyon na ating sarili, marunong, matatag, at mapagpatawad. Maaari nating simulan ito sa pamamagitan na araw-araw na stoic reflection o affirmation, mga paalala na humuhubog sa kalidad ng ating kaisipan. Maaaring ito ay isang linya mula kay Epictetus tungkol sa pagpipigil sa reaksyon, o isang prinsipyong Jungian tungkol sa pagtanggap sa ating shadow. Sa pagulit ng mga ito, dahan-dahan nating binubuo ang arkitektura ng isang bagong isip. Paligiran ang sarili ng positibidad. Ang pagpapalibot sa sarili ng positibidad ay nangangahulugang sadyang pagpili ng kapaligiran, tao, at impluensya na sumusuporta sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Pinayuhan ni Seneca, makipag-ugnayan sa mga taong makatutulong sa iyong pagunlad. Hinihikayat tayong maging mapili sa ating pakikisalamuha, alagaan ang mga ugnayang nagpapalago at nagbibigay inspirasyon, hindi ang humihila pababa. Ipinunto ni Aristotle na may 3 uri ng pagkakaibigan, batay sa pakinabang, kasiyahan, at kabutihan. Ang pinakamataas na anyo, ang pagkakaibigan batay sa kabutihan, ay nakasalalay sa respeto at paghanga sa mga bertod ng isa't isa. Ito ang mga relasyon na nagtutulak sa atin na maging mas mabuting bersyon na ating sarili. Ang Allegory of the Cave ni Plato ay magandang paalala kung paano hinuhubog ng kapaligiran ang ating persepsyon. Ang mga taong nakulong sa kuweba ay naniwalang totoo ang mga anino dahil iyon lamang ang kanilang alam. Ngunit nang may isang nakalabas at nasilayan ang liwanag, nagbago ang buong pananaw niya. Ganoon din sa atin, kapag pinalawak natin ang ating mundo sa pamamagitan ng mga positibong impluensya, nagbabago ang buong pananaw natin sa realidad. Ayon naman kay Carl Jung, ang ating isipan ay nakikibahagi sa collective unconscious, mga simbolo at ideyang panlipunan na nakaugat sa kultura. Kapag nilulubog natin ang ating sarili sa mga kapaligirang kumakatawan sa lakas, pagkamalikhain, at pagunlad, binabago natin ang mga arketipong namamayani sa ating loob, mula sa takot at kakulangan tungo sa kumpiyansa at pagkakamit ng kabuuan. Paligiran ang sarili ng positibidad sa praktikal na pananaw. Ang pagpapalibot sa ating sarili ng positibidad ay higit pa sa pagiging malapit sa mga taong masayahin. Ito ay tungkol sa aktibong pakikilahok sa mga nilalaman at gawain na pinatitibay ang ating mga pilosopikal at personal na layunin sa buhay. Ibig sabihin nito ay pagsali sa mga komunidad, online man o sa tunay na mundo, na mga talakayan ay nakaugat sa pag-asa, pagkatuto at positibong puna, hindi sa paninisi o negatibidad. Kailangan din nito ng disiplina sa kung anong media ang ating pinapanood at binabasa, pumili ng mga aklat, pelikula at palabas na nagbibigay inspirasyon at nagtuturo, hindi yung nagpapalaganap ng takot o kawalang pag-asa. Kasama rin dito ang paglikha ng kapaligirang sumasalamin sa mga bertod at pagpapahalagang ating pinaniniwalaan, sa tahanan man o sa trabaho. Minsan, simpleng bagay lang ito, tulad ng pagpapanatili ng maayos at malinis na espasyo. Ayon sa praktika ng Stoic, ang maayos na kapaligiran ay refleksyon na maayos na isipan. Maaaring ito rin ay sa pamamagitan ng mga simbolo o bagay na nagpapaalala sa atin na ating mga pilosopikal na pangako, katapangan, katarungan, pagpipigil at karunungan. Ang mga salita ni Seneca ay umaalingaw-ngaw hanggang gayon. Panatilihin mo ang sigla ng iyong kabataan. Magagamit mo ito ng higit kapag ikay tumanda. Sa pagpili nating paligiran ang ating sarili ng positibidad, pinapangalagaan natin ang siglang iyon. Ngunit gayon, inaayon natin ito sa ating mas mataas na likas na pagkatao. Hindi lamang nito pinayayaman ang ating sariling buhay, kundi naglilingkod din itong ilaw para sa iba, nagpapalaganap ng inspirasyon at bertod sa ating mga bilog na impluensya. Kumilos sa paraang Stoic sa ating paglalakbay upang mapagtagumpayan ang negatibong pag-isip, paalala ng mga Stoic na hindi sapat ang kaalaman at intensyon lamang, kailangan na aksyon. Isinulat ni Epictetus, una, sabihin mo sa iyong sarili kung ano ang nais mong maging, at pagkatapos, gawin mo ang kinakailangang gawin. Isang payak ngunit napakalalim na turo, ang ating mga ideal ay dapat may sa buhay, hindi lamang may isip. Ang pagkilos sa paraang Stoic ay nangangahulugang sadyang paggawa ng mga bagay na umaayon sa ating mga bertod, sa karunungan, katarungan, katapangan, at pagpipigil. Sa bawat araw na pumipili tayo ng pagkilos na tugma sa mga ito, direkta nating hinahamon ang mga negatibong boses sa ating isip na nagsasabing hindi natin kaya o hindi tayo karapat-dapat.
Sa halip, isinusulat natin muli ang ating kwento, isang salaysay ng lakas, karunungan, at pagkapanalo sa sarili. Itinuro ni Aristotle sa kanyang Doctrine of the Mean na ang bertod ay hindi lamang kalabayan ng pag-isip, kundi ng pagkatao na nahuhubog sa pamamagitan ng paulit-ulit na tamang gawa. Nagiging makatarungan tayo sa paggawa ng makatarungan, nagiging matapang sa paggawa ng matapang, at nagiging mapagpigil sa pagsasagawa ng pagpipigil. Kaya, ang aksyon ay hindi lamang patunay ng bertot, ito mismo ang landas tungo sa pagiging marangal. Ipinakita rin ni Plato sa kanyang Decree of Forms ang kapangyarihang taglay na aksyon. Ang tunay na kaalaman ay ang paggawa ng kabutihan. Kapag tunay nating naunawaan ang kabutihan, natural itong nailalapat sa ating mga gawa. Kaya sa bawat kilos na umaayon sa Stoic na bertod, lumalapit tayo sa ideal na kabutihan, hindi lamang sa isip, kundi sa buong pagkatao. Ayon naman kay Carl Jung, sa kanyang konsepto na individuation, ang pagkakaisa ng kamalayan at walang malay na isipan ay hindi nakakamit sa pag-isip lamang, kundi sa mga tunay na karanasan sa buhay, sa mga hamon na sumusubok sa ating panloob na balangkas. Sinabi niya, ikaw ay kung ano ang iyong ginagawa, hindi kung ano ang sinasabi mong gagawin. Ipinapakita nito na ang ating tunay na pagkatao ay nasusukat hindi sa mga salita, kundi sa paulit-ulit na gawaing may halaga at layunin. Sa makatuwid, ang pagkilos sa diwa ng Stoicism ay hindi lamang paraan upang labanan ang negatibong pag-isip, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ito'y pagpili, araw-araw, na kumilos na may integridad, tapang, at karunungan, mula sa malalaking desisyon hanggang sa mga tahimik na sandali ng pagpigil, pag-unawa, o pagpapatawad. Ang bawat kilos ay nagiging isang hakbang patungo sa lalaking nais nating maging, isang taong matatag, kalmado, at may kapangyarihang espiritual. Ang Stoic na pagkilos ay hindi pag-iwas sa hirap, kundi pagyakap dito bilang pagsasanay ng bertod. Bawat pagsubok ay pagkakataong mag-practice ng disiplina, pasensya, at tapang. Sa praktikal na antas, maaari itong mga hulugan ng pagtatakda ng mga layuning tugma sa ating mga halaga, paggawa ng mga gawaing naglilingkod sa katarungan at kabutihan, o pananatili sa mga disiplina tulad ng pagjournal at pagmumuni-muni. Ang bawat ganong hakbang ay hindi lang nagpapahina sa kapangyarihan ng negatibidad, kundi nagtatatag na isang mas malakas at marangal na sarili, isang lalaking nakaugat sa rason, layunin, at panloob na katahimikan. Ang lakas ng mga salita itinuturo ng pilosopiyang Stoic na hindi lamang ang ating mga gawa ang nagpapakita ng ating pagkatao, kundi pati ang ating mga salita. Ang wika ay may napakalaking kapangyarihan upang hubugin ang ating panloob at panlabas na mundo. Ayon kay Epictetus, matutunan mo muna ang kahulugan na iyong sinasabi bago ka magsalita. Ito ay paalala na ang mga salita ay hindi lamang paraan upang ipahayag ang inisip, ito rin ay kasangkapan upang hubugin ito. Alam ng mga Stoic na ang pananalita ay maaring mapatibay o magwasak ng mog ng ating isipan. Sa kanyang meditations, madalas ipinaalala ni Marcus Aurelius ang kahalagahan na magsalita ng may katotohanan at pagpipigil. Hinihikayat niya tayong hayaan ang ating mga salita na patnubayan ng katapatan, kabaitan, at kapanatagan. Sa ganitong paraan, pinalalakas natin ang ating Stoic na pagsasanay at pinapalaganap ang kapayapaan sa paligid. Itinuro ni Aristotle sa kanyang pag-aral ng rhetoric ang tatlong sangkap na mabisang pananalita: ethos, character; pathos, emosyon; at logos, rason. Para sa kanya, ang wika ay sining na impluensya, nakakaapekto hindi lang sa isip, kundi pati sa damdamin at pagkilos. Sa mga dialogis ni Plato, lalo na kay Socrates, makikita natin kung paano ginagamit ang wika upang magising ang katotohanan. Sa pamamagitan ng pagtatanong at makatwirang talakayan, ginagabayan niya ang iba tungo sa mas malalim na pagkaunawa sa sarili. Sa pananaw ni Carl Jung, ang wika ay bintana sa walang malay na isipan. Sa tuwing tayo ay nakikipag-usap, sa iba man o sa sarili, nailalabas natin ang mga nakatagong bahagi ng ating pseche, at sa pagkilalang iyon, nagiging buo tayo. Ngunit higit pa sa pakikipag-usap sa iba, ang pinakamakapangyarihang wika ay yaong ginagamit natin sa sarili. Ang paraan na ating pakikipag-usap sa ating sarili ang nagdidikta ng tono na ating panloob na mundo. Ang negatibong self-talk, yaong mga bulong ng pagdududa at kakulangan, ay kayang kainin ang ating kumpiyansa at pananampalataya sa sarili. Ngunit kapag pinalitan natin ito ng positibo at makatotohanang pag-usap sa sarili, nagsisimula ang tunay na pagbabago ng kaisipan. Ang mga salitang ginagamit natin sa sarili ay nagiging semento ng ating isipan, maaari nilang itayo ang isang mug ng lakas o isang bilangguan ng pagdududa.